Ulat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na tunay nang naglabas ng arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ICC, inisyu ng Pre-Trial Chamber 1 ang warrant noong Nobyembre 6, 2025 at ito ay confidential at undersea. Tugma ito sa dokumentong dala ni dating Senador Antonio Trillanes IV nang magtungo siya sa Senado upang umano'y personal na isilbi ito sa mambabatas. Kahapon muling pumasok sa Senado si De La Rosa matapos ang 6 na buwang pagliban sa mga sesyo. Pinagbigyan naman ng Senado ang hiling nitong proteksyon o legislative immunity matapos magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng NBI at ng kampo ng Senado. Nauwi pa ito sa pansamantalang lockdown ng Senate building. Samantala, napagkasunduan kagabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag at ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi muna arestuhin si De La Rosa at ibabalik na sa ahensya ang 9 na tauhan ng NBI. Nakipag-ugnayan na rin ng NBI sa ICC at Interpol kaugnay ng naging desisyon. Patay ang isang pulis habang 2 pa ang sugatan matapos mauwi sa pananaksak ang buy-bust operation sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap, La Castellana, Negros Occidental nitong May 11. Kinilala ang nasawi na si Police Major Sergeant Davy Karampatana habang sugatan naman sina Police Captain Michael Nunez at Police Corporal Gerson Guache ng La Castellana Municipal Police Station. Ayon sa pulisya, nanlaban umano ang target ng operasyon na si Edward Acupan gamit ang patalim habang inaaresto. Nakialam din umano ang ina nitong si Delia Acupan sa pag-atake sa mga operatiba. Na-recover sa operasyon ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 47,600 pesos, buy-bust money, drug paraphernalia at mga patalim. Patay ang 2 lalaki habang isa pa ang sugatan matapos tambangan ng hindi pa nakikilalang mga armado ang sinasakyan nilang pickup truck sa Purok Santan, Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato nitong Lunes ng hapon, Mayo 11. Kinilala ng mga otoridad ang nasawi na si Datu Bots Aguilar Gainal, 54 anyos at Muhammad Salilama Tula, 43 na mula Cotabato City. Sugatan naman si alias Giamad, 32, residente ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ligtas naman ang 17 taong gulang na anak ni Gaina. Batay sa paunang investigasyon ng Midsayap Municipal Police Station, sakay ang mga biktima ng puting Nissan Navara nang harangin at pagbabarilin ng mga suspect na sakay ng motorsiklo. Dahil sa tindi ng pamamaril, nawala na umano ng kontrol ang driver dahilan upang mahulog ang sasakyan sa irrigation canal sa gilid ng kalsada. Patuloy ang hot pursuit operation at investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga salari. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.